Matapos yumaman ng biglaan sa pera at kasabay nito ay madagdagan din ang kanyang mga alalahanin, sa wakas ay dumating si Alan sa kanyang susunod na destinasyon. Doon ay muli niyang nakatagpo si Sealrang. Biglang inilabas ni Sealrang ang isang dokumento at iniabot iyon kay Alan. Hiniling niyang pirmahan ito. Natural lamang na nalito si Alan sa napakabiglaang kahilingang iyon. Sinubukan niyang basahin ang dokumento. Ngunit ang unang nakatawag ng kanyang pansin ay ang ibabang bahagi nito. May nakasulat doon na witness. Dahil dito, inakala ni Alan na baka gusto lamang ni Sealrang na maging saksi o tagagarantiya siya sa isang bagay. Sinabi ni Sealrang na pirmahan na lamang niya agad ang nasa itaas na bahagi ng dokumento. Dahil sa kanyang pag-uusisa, inilipat ni Alan ang kanyang tingin sa itaas. At agad siyang natigilan. Isa pala itong sertipiko ng kasal. Biglang nablangko ang kanyang isip. Samantala, nanatiling nakangiti si Sealrang ng puno ng pagmamahal. Casual nitong iniabot ang panulat kay Alan at hiniling na pirmahan na niya ito agad. Lumipat ang eksena sa gabi sa kaharian ng Asutulan. Nakatanggap si Seeker ng ulat mula sa kanyang mga tauhan na ang The Agents ay tuluyan ng naglaho. Nakapanghinayang iyon para sa kanya. Tutal, maituturing na matagal na niyang mga kasamahan ng organisasyong iyon. Ngayon, hindi na niya sila magagamit pa. Kaagad niyang tinanong ang kalagayan ng Asteria. Sumagot ang kanyang tauhan na ang iba pang organisasyong may kakayahang mag-acquire ng abyssal entity ay naglaho na rin. Pagkarinig nito, napag-isip-isip ni Seeker na baka hindi na nila makuha ang kailangan nila. Tinanong niya kung magiging mahirap ba kung gagamitin niya ang kanyang impluensya. Humingi ng paumanhin ang tauhan at ipinaliwanag na ang Cal faction ay nagpakita ng hindi inaasahang paglago. Ngunit bago pa nito matapos ang kanyang paliwanag, biglang ikinaway ni Seeker ang kanyang kamay. Sa isang iglap, tumilapon ang tauhan at nahati ang katawan nito sa lugar. Malamig na sinabi ni Seeker na hindi kailangang yumuko ang mga tao sa kanya. Kailangan lamang nilang bayaran ang kanilang pagkakamali gamit ang kanilang buhay. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga itim na kamay mula sa mga anino. Dahan-dahan nilang hinatak ang bangkay ng tauhan papasok sa kadiliman. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan itong naglaho ng walang anumang bakas. Habang nakatayo sa balkonahe, tinawag ni Seeker ang isa pa niyang tauhan. Si Ensela, agad itong lumapit at magalang na yumuko. Iniutos ni Seeker na mula ngayon ay si Ensela na ang hahawak sa problemang ito. Tumango si Ensela at sinabing nauunawaan niya. Habang nakatingin ng may ganap na pagsunod sa kanyang Panginoon, iniulat niya na para sa eksperimento, si Carmen ay kasalukuyang nasa isolation room. Lumipat ang eksena sa isolation room. Makikitang nakatali si Carmen sa isang experimental table habang walang tigil na nagpupumiglas. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang pagsipsip ng abyssal gem ay nagdudulot ng matinding anxiety at pagkawala ng kontrol sa marahas na pagnanasa bilang epekto ng abyssal entity. Pagkakita sa kalagayan ni Carmen, napadila ng dila si Seeker. Sa kanyang pananaw, ang isang napakahalagang bagay na tulad nito ay dapat gamitin ng mga taong may sapat na halaga upang makita ng malinaw ang tunay nitong potensyal. Ang pagkawala ng isa o dalawang tao para masukat ang kakayahan nito ay walang gaanong kahulugan. Tumingin siya sa isa sa kanyang mga experimental tube. Sa kanyang opinyon, lahat ng test subjects mula sa kanyang pananaliksik ay sapat na malalakas upang makayanan ang abyssal entity. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga acquisition kamakailan, ang mga pagkalugi sa kolonya ay naging halos walang saysay. Sinabi pa niya na maituturing na matagumpay na subject si Carmen. Bahagyang bumalik ang eksena sa nakaraan, ilang linggo bago ang mga pangyayaring ito. Sa kolonya, masayang nakatingin si Carmen sa hanay ng mga abyssal entity sa kanyang harapan. Isa sa mga tauhan ni Seeker ang nagsabi na nagdagdag sila ng ilang karagdagang item para rito. Pagkatapos ay tinanong niya kung wala bang problema sa lugar na iyon. Kalmadong sumagot si Carmen na inaayos na niya ang lahat. Para sa kanya, usapin na lamang ng panahon ang paglilinis sa underworld. Pagkatapos ay sinabi ng tauhan na may isang tao kamakailan na nagbibigay ng problema kay Seeker. At mukhang paparating din ng taong iyon sa kolonya. May kumpiyansang ngumiti si Carmen. Tinanong niya kung sino ang taong iyon. Ipinahayag niyang siya mismo ang bahala rito. Pagkatapos ay ibinunyag ng tauhan ang pangalan. Count Palacio. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan.
Inakala ni Seeker na higit pa sa sapat si Carmen para sa misyong iyon. Ngunit ngayong natalo si Carmen, nangangahulugan lamang iyon ng isang bagay. Mas mapanganib at mas malaking variable si Alan kaysa sa kanyang unang inaakala. Matapos pag-isipan iyon, inutusan ni Seeker si Insula na patuloy na bantayan ang underworld sa kolonya. Tumango si Insula at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa sitwasyong kasalukuyang nangyayari sa Asteria. Ipinaliwanag ni Seeker na hindi niya itinuturing si Count Palacio bilang isang masamang tao. Ngunit kung magpapatuloy itong hadlangan siya gaya ng ginagawa nito ngayon, mas mabuting harapin siya sa lalong madaling panahon. Dahil dito, inutusan niya si Insula na sabihan ang mga baboy na nabayaran na nila upang ipaabot ang kanilang pagsisisi kay Palacio. Sa kanyang pananaw, kapag nayanig ang pride ng isang count, mabilis na lilito ang mga bitik. Alam din niyang patuloy na sumisigaw ang mga maharlika ng Asteria upang makakuha ng pansin. Dahil dito, polalawakan niya ang kanyang impluensya ng palihim. Habang may manipis na ngiting puno ng interes sa kanyang mukha, sinabi niyang anuman ang kailangang paraan, dapat magpatuloy ang plano. Sapagkat iyon ang pinakamabuti para sa lahat. Samantala, bumalik ang eksena kay Sealrang na patuloy na ipinapakita ang kanyang pagmamahal kay Alan habang walang tigil na hinihiling na pirmahan nito ang marriage certificate. Natural na kinabahan si Alan. Pagkatapos bumalik ni Sealrang sa kolonya, lalo pang naging matatag ang plano nitong maging bahagi ng kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay parabang tinututukan siya ng sandata at pinipilit na sumunod. Sa isip ni Alan, pamilya naman na talaga ang turing nila sa isa't isa, kaya hindi makakatulong ang ganitong paraan. Anuman ang mangyari, hindi maaaring mauwi sa ganoong klaseng relasyon ang lahat. Kailangan niyang pakalmayan si Sealrang. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Alan na maghintay muna siya hanggang sa maging ganap na adulto ito. Agad na nadismaya si Sealrang. Tinanong niya kung gaano katagal niya kailangang maghintay. Sumagot si Alan na humigit kumulang 2 taon. Kapag mas maaasahan na siyang tao sa panahong iyon. Sa isang iglap, lumiwanag ang mukha ni Sealrang. Wala siyang pag-aalinlangang tinanggap ang kondisyon ni Alan. Dahan-daang hinaplos ni Alan ang kanyang ulo. Sa kanyang pananaw, ang pag-aasawa ay dapat gawin sa taong tunay mong minamahal. Naniniwala siyang magbabago rin ang isip ni Sealrang kapag mas tumanda pa ito. Hindi nagtagal, dumating sila sa Forgotten Ruins, ang lugar kung saan matatagpuan ang lungsod ng Kaara. Pumasok si Alan habang sinasabihan sina Sealrang at Evan na maghintay sa labas. Wala namang naging problema sa kanilang dalawa. Nangako silang matiyagang maghihintay. Nagpasalamat si Alan at sinabing hindi siya magtatagal. Pagkatapos ay diretso siyang pumasok. Panahon na upang muli niyang makaharap si Anon. Hindi nagtagal, narating niya ang gitnang tore at nakatagpo ang misteryosong itim na nilalang. Agad siyang binati ng misteryosong nilalang at sinabing hindi nito inaasahang darating siya. Sandaling natigilan si Alan. Napansin niyang iba na ang anyo ng nilalang. Isa itong dragon iyan. Nagulat naman ang dragon iyan nang malaman nitong nakikita siya ni Alan. Inakala nitong tumaas na ang class ni Alan matapos nitong talunin ang mga outer god. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang class ni Alan, nangangahulugan iyon na natalo niya ang mga ito bago pa tuluyang makapag-manifest ng buo. Diretsahang inamin ng dragon iyan na inaasahan nitong mabibigo si Alan. Napabuntong hininga si Alan. Inamin niyang muntik na talaga siyang mamatay. Agad namang tumawa ng malakas ang dragon iyan. Humanga pa rin ito sa katotohanang nagawa ni Alan na labanan ang mga iyon. Dahil sa matinding pag-uusisa, tinanong nito kung paano niya nagawa iyon. Sumagot si Alan na ginamit niya ang voice of the heart. Biglang naging interesado ang dragon iyan. Nais nitong malaman kung talagang gumamit si Alan ng self-expression, o ang tinatawag na voice of the heart. Mas lalo pa itong nagtaka nang malaman na alam ni Alan ang tungkol sa konseptualisasyon. Pagkarinig sa terminong iyon, walang emosyon na tumingin si Alan at nagtanong kung ano ba talaga ang konseptualisasyon. Muli na namang humalaklak ang dragon iyan. Inakala nitong nagpapanggap lamang si Alan na walang alam. Para rito, normal lang iyon dahil likas na mayabang ang mga salamangkero. Samantala, lalo lamang nena si Alan dahil talagang wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy nito. Pagkatapos ay sinabi ng dragon iyan na kung mapapatunayan ni Alan ang isang malinaw na halimbawa ng konseptualisasyon, tatawagan niya itong master.
Nanatiling kalmado ang mukha ni Alan. Ngunit unti-unting umumbok ang mga ugat sa kanyang leeg. Dahan-dahan siyang bumuo ng hand seal habang iniisip kung magagamit pa ba niya ito sa natitira niyang mana. Plano niyang lumikha ng pinakamaliit na bersyon na posible. Nagsimulang mabuo ang mga parirala. Frost Form, Renown of Snowy Mountain, Pen of the Blind, isang sibat ng yelo ang unti-unting nabuo. Malamig na liwanag ang kumislap sa hangin. At nang makita ng dragon iyan ang pagbabago sa anyo ng sibat na iyon. Napaatras ang dragon iyan nang makita ang pagbabago sa anyo ng sibat na yelo. Sa isang iglap, nagbago ito at naging isang napakalaking susing yelo na may magagandang hugis ng snowflake. Painted halberd of ice crystals. Bumagsak ang susi sa lupa at yumanig ang hangin sa paligid. Kaagad na nabuo ang isang napakalaking tipak ng yelo sa lugar na tinamaan nito, na umabot hanggang sa kalangitan. Napatingala na lamang ang dragon iyan habang nakatitig dito ng may halong pagkamangha at pagkalito. Pagkatapos noon, agad na naningil si Alan. Ayon sa kanya, nangako ang dragon iyan at kailangang tuparin ang pangakong iyon. Ngunit ang dragon iyan ang siyang nagwala. Umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong lugar habang paulit-ulit niyang tinatawag na sinungaling si Alan. Paano raw nito masasabi na hindi nito alam ang conceptualization? Paulit-ulit niyang tinawag na sinungaling si Alan. Sa halip na minas, kalmado lamang na nagtanong si Alan kung balak ba talaga nitong baliwalain ang ipinangako nito. Sandaling natahimik ang dragon iyan. Pagkatapos ay seryoso nitong tinanong si Alan kung talagang hindi nito alam kung ano ang conceptualization. Umiling si Alan. Tapat niyang sinabing wala talaga siyang alam tungkol dito. Agad namang inilapit ng dragon iyan ang mukha nito at nagtanong kung paano niya nagawa ang ipinakita niyang mahika. Habang hinihimas ang kanyang leeg, sumagot si Alan. Ginamit lamang niya ang mga phrase bilang prinsipyo at inalala ang kanilang pangalan. Sa madaling salita, ginawa lamang niya ang sinabi noon ng dragon iyan. Kaagad namang tumutol ang dragon iyan. Ayon dito, hindi ganoon kasimple ang mahika. Hindi sapat ang paggamit ng mabababaw na prinsipyo. Kinakailangan nitong lumapit sa batas na nilikha ng mga salamangkero bago ito maipakita sa realidad. Kapag pinag-aaralan ang mga incantation, sign, at phrase, kailangan muna itong paikutan, guluhin, at pagkatapos ay bigyan ng anyo. Sa isip ni Alan, iyon naman talaga ang ginagawa niya. Nagpatuloy ang dragon iyan. Ipinaliwanag nitong ang paggamit ng mga incantation bilang susi upang marating ang voice of the heart ay nangangailangan ng conceptualization. Upang maabot ng isang salamangkero ang batas na iyon, kailangan muna niyang maalala ang mismong alaala noong nilikha ang phrase. Pagkarinig nito, agad na nagsalita si Alan. Ibig sabihin, dalawa ang gamit ng mga phrase. Napangiti ang dragon iyan ng may halong emosyon. Sinabi nitong wala nang natitirang salamangkero na kayang magmana ng conceptualization. Kaya hindi nito inaasahang may isang tulad ni Alan na makakagawa nito. Naalala rin nito ang sinabi niya noon kay Alan, na ang mga phrase ang susi upang maabot ang batas. Pakiramdam nito, ang isang pabigla-biglang salitang binitiwan niya noon ay naging mahalagang pahiwatig para kay Alan. Ngunit sa normal na sitwasyon, imposible sana iyon nang walang conceptualization. Casual na sumagot si Alan na ginagamit lamang niya ang mga sign at incantation gaya ng dati. Subalit may bigla siyang napagtanto. Pareho silang lumalabag sa nakasanayang pamantayan. Malinaw niyang natatanda ang sinabi noon ng dragon iyan na kailangan munang magkaroon ng pag-unawa bago makuha ang kapangyarihan. Ngunit sa kanyang kaso, kabaligtaran ang nangyari. Nakabuo siya ng pag-unawa habang ginagamit mismo ang mahika. At doon siya nakarating sa isang bagong conclusion. Posible kayang mali ang paniniwalang imposibleng matutunan ang mahika sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pagsasanay. Dahil sa matinding pag-uusisa, sinabi ni Alan na may nais pa siyang itanong. Sa madaling salita, ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang karanasan. Natural na nagulat ang dragon iyan. Maging ito ay napatanong kung talagang mag-isa lamang niyang pinag-aralan ang lahat ng iyon. At kung talagang nagtagumpay siya sa ganoong paraan. Ipinaliwanag ni Alan na, ganoon nga talaga siya natutong gumamit ng mahika sa buong buhay niya. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang usapan, biglang nagliwanag ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkakita rito, agad na nagsalita ang dragon iyan. Mukhang naabot na raw nito ang limitasyon ng kanyang manifestation.
Sinabi nitong ipagpapatuloy na lamang nila ang diskusyong ito sa ibang pagkakataon. Bago tuluyang maglaho, nagbigay ito ng isang payo. Kung gusto pa rin daw ni Alan ng mga sagot, dapat niyang hanapin si Sparrows One at tanggapin mula rito ang mga incantation at phrase. Agad namang nagtanong si Alan. Isa ba itong ego weapon o katulad nito? Tumawa ang dragon iyan. Sinabi nitong ang hanggal na iyon ay inilagay mismo ang kanyang isip sa loob ng isang sandata. Napabulala si Alan. Kung ganoon, parang isang lihim na teknik ang mga phrase na iyon. Imposibleng basta na lamang niya itong ibigay sa iba. Sumagot ang dragon iyan na malamang ay naghihirap pa rin ang hanggal na iyon dahil hindi siya makahanap ng karapat-dapat na tagapagmana. Pagkatapos ay sinabi nitong maghihintay siya kay Alan. Kung tama ang kanyang hinala, maaaring balang araw ay mabuksan ni Alan ang lihim ng mahika ng bawat salamangkero. Ngunit bago pa siya makapagbigay ng mas malinaw na paliwanag, mabilis siyang nilamon ng liwanag. At tuluyan siyang naglaho. Sa isang iglap, wala nang bakas ng kanyang presensya. Naiwan si Alan na mag-isa sa gitna ng templo habang patuloy na kumikislap ang liwanag sa paligid. Sa madaling salita, natapos na ang pakay ni Alan sa Kaara. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kolonya kasama ang kanyang grupo. Sa loob ng karwahe, makikitang nakaupo si Seorang sa harapan niya habang may kumikislap na mga mata at malinaw na naghihintay ng atensyon. Samantala, si Alan ay abala pa rin sa malalim na pag-iisip. Sparrows One. Ayon sa kanyang alaala, ang item na iyon ay nakatago sa Royal Treasury ng kolonya. Habang nagmumuni-muni, dahan-dahan niyang hinahaplos ang ulo ni Seorang. Alam niyang kung gusto niyang makuha ang item na iyon, kailangan muna niyang magparehistro bilang isang mandirigma sa Coliseum. Kapag nakakuha siya ng sapat na bilang ng mga tagumpay doon, magkakaroon siya ng karapatang pumili ng isang artifact mula sa Royal Treasury. Nagawa na niya noon ang quest na iyon. Ngunit hindi niya kailanman pinili ang Sparrows One. Para sa kanya, isa itong napakasamang sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya itong kunin. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, biglang lumapit ang isa sa mga miyembro ng guild kay Seorang. Iniulat nito na baka kailangan muna nilang huminto sandali. Hindi sila makakadaan dahil may malaking kaguluhan sa unahan. Pagkarinig nito, iminungkahi ni Alan na maglibot muna sila sa paligid habang naghihintay. Agad namang sumang-ayon si Seorang nang may kasiyahan. Bumaba si Alan mula sa karwahe. Pagtingin niya sa unahan, nakita niyang napakaraming tao ang nagkukumpulan sa lansangan. Nag-uusap-usap ang mga tao sa paligid. Ayon sa ilan, naroon daw ang isa sa mga simbolo ng rosaryo. Mayroon ding mga banal na kabalyero. Nalilito ang mga mamamayan kung bakit nagtipon sa lungsod ang mga ganoong mahahalagang personalidad. Naging mausisa rin si Alan. Napakaraming tao ang nagkakagulo. Marahil ay may mahalagang pangyayaring nagaganap. Ngunit bago pa niya ito masiyasat ng mabuti, hinayla siya ni Seorang. Paulit-ulit siyang kinakaladkad nito upang maglibot at maglaro sa paligid. Hindi nagtagal, may isang boses na biglang tumawag. Guro, saglit na natigilan si Seorang. Nagulat siya nang makita kung sino ang dumating. Ang taong lumapit sa kanila ay si Yutia. Nakasuot ito ng elegante at purong itim na kasuotan. May maganda at maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha. Agad siyang lumapit kay Alan. Malaya ang bagsak ng kanyang buhok habang bahagyang natatakpan ng hood ang ilan dito. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Alan. Ang pamilyar na pares ng pulang mata ay nakatingin sa kanya. Bahagyang yumuko si Alan at tinitigan siya ng mabuti. Pagkatapos ay binanggit niya ang kanyang pangalan. Yutia,